Yo! Magandang araw sa lahat. Kita na naman tayo. Ngayon. So, natutuwa ako ngayong mga araw na ito. Gusto kong mag-share sa inyo ng inspirational advice sa lahat ng mga aspirant dyan. So, kasi meron ako sa inyong ibabalita na napakaganda na para sa inyo, doon sa mga ongoing pa lang na nag-a-apply, saka doon sa mga nagpaplano pa lang. So para sa inyo to. Actually, itong buwan na to o 3 weeks ago, ayan, nag-chat nga sa akin, ayan. Okay. Dito ko i-reply sa kabila. Meron tayong mga kaibigan, tropa, na pumasa na this month, saka including last month, saka yung ngayon. All in all, ang pumasa ngayong buwan, apat ulit itong buwan na to. Ito lang, December. Yung November, 6. So ngayon 4. Okay. So sa pagtsatsaga din nila siguro at saka seryoso sa mga ginagawa, pumasa na sila. So actually, 3 lalaki ang pumasa ngayon at saka 1 babae. So na sila? Yung 2 pumasa na sa medical. Tapos yung isa on process. So on progress yung medical. Tapos isa kakapasa lang kahapon. Okay? Ang date ngayon is December 11. Okay? So December 11 siya pumasa. So tumawag sa akin kanina lang na umaga, tuwan-tuwa, umiiyak. Parang yung isa na sinundan niya na tuwan-tuwa din, sobra, halos umiiyak. At saka yung nawala, yung naiwan yung passport, okay? Tsaka yung Siemens book, pati yung guarantee letter, at saka yung flight details. Kasi pinasirox niya yun ng 3, yung flight details. Makikita man naman yung print ng galing agency. Naiwan niya doon sa sa hotel sa Calao. So kaya kung makita nyo, wala siyang kakilala sa Maynila. Mabuti at libre ako at inabol ko nung motor, yung nagmotor ako. So kaya nga halos kawawa naman. So syempre, bahala na. Diyos na lang bahala. Inabol ko, pagdating doon, naabot ko siya sa sa airport, doon sa Terminal 2. So, tuwan-tuwa siya, di niya alam kung anong gagawin, kung nung nawala siya, kasi yung naiwan yung dokumento kasi wala siyang kakilala para kunin yun. So, ang mangyayari, pag binalikan niya doon, madidelay yung flight niya, madidelay lahat hanggang sa joining port niya sa San Pedro, California. Okay? Sa US port. So, actually, itong kakapasa lang, kahapon, at saka nung nakaraan, so ngayong buwan is 4. Tinanong ko lahat sila kung ano yung saan kayo nahirapan na tanong, part ng interview. Sabi niya, sir, hinanda namin sarili namin. Lahat ng background namin, etc., lahat ng mga experience namin, inisip din namin at inaral namin. Pero sir, lahat ng sinabi mo sa amin dito kami pumuko sa video mo. Dito kami pumasa. Kasi lahat ng tinanong sa amin, yun yung mga tinuro mo sa amin. Doon lang kami pumukos. Kasi kung mayroon man kami ibang inaral, stock knowledge na namin yun. So, kung ano man, sabi ko nga, good. At least sabi ko, pumasa kayo, nakakatuwa. So, talagang naandito lang lahat ng kasagutan sa mga sinasabi ko sa inyo. Ano sabi nila sa akin? Sir, tama yung
payo mo sa amin, focus lang talaga sa tanong. Kung ano yung tanong, yun lang talaga ang sagot. Kasi ako, sir, yung tanong sa akin, about sa, basic security, may konting analysis at saka may konting sa screening point, X-ray machine at saka sa stowaway. Sir, yung mga tinanong sa akin. Pero doon sa kasamahan ko, sir, ang tinanong sa kanya, ilan lang ang naitanong sa kanya. Pero kasi satisfied doon sa sagot. So ibig sabihin, talagang naka-ready siya sa interview. Hindi na siya nag-iisip na kung anong isasagot niya kasi pinaghanda niya yung interview. Kaya sabi ko sa inyo, ihanda niyo yung sarili niyo sa interview. So, huwag kayo mag-rely kung saan galing kayong branch. Kahit kayo retired. Huwag niyong isiping mas magaling kayo sa mga sa mga iba. Pare-parehas kayo, iisa ang kukunin sa inyong criteria. Basic security knowledge and experience, operation, customer service, at saka kung paano kayo mag-perform bilang security. Kasi pupuntahan nyo cruise ships, di naman gera. Customer ang i-handle nyo doon. Hindi naman combat operation. Okay? So nakakatuwa dahil lahat sila pumasa itong buwan na to. So ito nga, so tuwang-tuwa sila sa conversation namin. Kasi syempre, ako alam nyo naman kinakausap ko lang kayo pagka sasalang na kayo sa interview. Pero kung di pa kayo sasalang sa interview, talagang hindi ko kayo kakausapin kasi doon mo makikita yung tao kung talagang nagpupursige. Di ba? Sabi ko sa inyo, kung hindi lang naman kayo seryoso sa ginagawa ninyo, wag na kayo muna mag-apply. Kasi isipin nyo, kaya ko yan, kaya nga ng mga yan Ako mas mataas ang experience ko papasa ako dyan. So, wag tayong maging ganun kasi kahit matanggap ka pagdating doon sa barko, yun ang magiging style mo rin. So, dapat, early preparation ang gagawin ninyo. Kasi, magkakaiba tayo ng tinahak sa buhay, mga experience. Magkakaiba tayo ng background. Okay? So kaya, sabi ko nga sa iyo di ba, yung hindi nga nakapag-high school pumasa samantalang yung kasamahan niya, CSP, CSMS, CST. Nagtuturo talaga yun. Nagtuturo talaga. Ay bakit hindi pumasa? Ay ang pumasa yung parking guard. Mahilig mag-aral, mahilig manood ng mga informative security matters. Pumasa. Di ba? Asan yung ranggong nakalagay pag naglagay ka ng mga report? Ang haba-haba ng accomplishment mo. May coach ka pa, may boss ka pa, meron ka pang investigation, meron ka pang kung ano-ano. Tapos sumalang sa interview sa principal. Tapos hindi lumabas pangalan mo. So, mahirap ipaliwanag, di ba? Yung lucky ka lang. Tapos paglabas ng result, pangalan mo lumabas. So, makikita mo talagang ganun. So, simplihan lang natin. Aralin natin yung ina-apply natin. Pumokus kayo doon kasi di naman lalabas yan kahit matagal na to Wala pa nung kami. Hanggang ngayon, di nagbabago questions. Di naman lalabas talaga sa security parlance, sa security matters, sa security operation, knowledge, tactics, lahat dyan. Iikot lang talaga yun sa security. Ito nga kakapasalang. Masabi ko lang, di ko na i-mention pangalan. Mahiyain to 2 try nito. Yung isa kasi nakadalawang try. Itong isa naman nakaisang try last year. Nawala ng pag-asa. 2 years back. Nawala ng pag-asa kasi dalawang interview niya, hindi siya nagseryoso. Akala niya papasa siya, siguro. Hindi siya nagseryoso. Hindi siya pumasa. Ngayon, nung nag-download siya ng mga video kong yan, nakuha na nabuhayan siya. Subukan ko kaya ulit. Nag-focus siya, seryoso niya talaga. Lahat ng applyan. Awa ng Diyos, pumasa na kahapon. Yung isa naman, last year daw, kung nag-apply siya,
hindi siya natanggap. Hindi siya nakuha daw. Parang na ano siguro, sumamalo, parang frustrated siya. Nagtuloy siya ng trabaho, nag-reserve, ano siya ngayon, reserve force siya ng ano siya yata, parang sa ano sa reserve army siguro 'yan. Oh, so sabi ko ikaw, kung masaya ka na diyan, wala nang problema. Kung saan talaga ang gusto mo, di bigyan mo ng oras. Focus siya doon sa interviews. Focus siya doon sa mga aralin. Nagsulat siya, inaral niya lahat ng kung paano. Nangalap siya ng mga impormasyon, focus siya sa mga videos, nagsulat. So awan ng Diyos, last week, pumasa din. Tuwan-tuwa nung tumawag na nag-mail sa akin na, Sir, pumasa na po ako. Kasi nag-guide ko din yun prior principal interview. Sabi ko, ito yung mga gagawin mo. Kasi sasalang ka na sa interview, ito yung mga possible. I'm sure na ito ang itatanong sa inyo. Dito ka didikdikin. Ano yung tinanong sa iyo last? Ano itong possible question ngayon? So, iikot lang ngayon dyan. So, tinanong daw siya siguro kung mga nasa 7 hanggang 8 tanong sa kanya. Lahat niya yung nasagot, point to point. Doon pa lang sa conversation nila, sinabihan na siya na winelcome na siya. So, ibig sabihin, satisfied yung principal sa interview nila. Nagpapasalamat siya kasi naubos na yung oras niya daw dyan sa reserve na yan. Tapos, dito sa, nag-grab. Ngayon, so, focus na siya sa nasa nagdo-documentation na siya. So, sabi ko, yung grab mo na yan na isang sasakyan, malalagdagan na yan pagka umalis ka na. So, basta pumasa na siya, ipasa niya na medical. So, ipasa mo lang ang principal interview, din medical, madali na ang visa na yan, visa lang yan. Aalis ka na, walang makakapagpigil sa'yo. Okay? Sa inyong mga nangangarap dyan, mga applicant, focus lang kayo dyan sa ginagawa ninyo. Huwag nyo tong gagawing, yung parang, pag may oras lang kayo. Hindi. Karirin nyo talaga. Kasi, isipin mo lagi magkano sinusweldo mo dito. Kay anong branches ka man, sa PNP or military, magkano sinusweldo mo dito? Kulang pa, di ba? Pag nasa barko kayo, sabihin natin mag-start kayo sa 1,300 US dollar. Start. 1,2, 1,3. Sabihin natin mababa na yung 1,2, 1,3 na yan hanggang 1,4, 1,5. Libre ka ng tubig, libre uniform, libre pamasahe, libre pagkain, libre sabon minsan. May mga fleet na libreng sabon. Halos libre lahat, bibilin mo lang dun, medyas sa kabrit. Libre lahat dun. Mag-stay ka ng minimum of 6 to 8 months, maximum of 9. Magkano pera ang kaya mong iuwi? Sige nga. Sabihin ko na lang, yung $1,000 or $900, $1,000, ipadala mo sa pamilya mo para mag-ipon, para sa masustain yung daily needs, etc. Magtira ka lang ng $300, $400 sa'yo para sa isang buwan sobra na. Sa isang kontrata mo, magkano maiipon mo? Kung marunong yung asawa nyo mag-ipon. Kahit ikaw bibilin mo lang doon toothpaste, shampoo, sabon, pang laba-laba ng mga underwears mo. Kasi di mo naman yung pwedeng isalang sa washing machine mo, madaling masira dapat kamayin mo. O lagay ka ng kung anong kuan. Yan lang naman ang gastusin mo dyan. Di ba? Alam mo itong isang nakausap ko kasing in service, natatakot umapply. Baka daw bumagsak. Sabi, di ka nga natakot mag-apply sa maging in service Dito pa. Yung kasamahan niya, iniisip gusto daw niya sana mag-apply. Yung kasamahan niya, biruin mo, dininan niya yung promotion niya for lieutenant. Kasi lateral entry. O ngayon, kung naging lieutenant ka, magkano sweldo mo? O magkano sweldo niya ngayon, pa-supervisor na? $2,600. Anong service niya ngayon? Biruin mo yan, anong service niya ngayon? Muntirong, puti, bago, sinakay nga ako, nagkape kami. Bakit? Makakaipong ka ron wala kang gastos doon.
Kundi toothpaste lang, sabon. Wala, libre lahat doon. Kain lahat. Kumain ka hanggang gusto mo, hanggang sumabog tiyan mo doon. Libre pagkain doon. Ikaw na lang magkukontrol. Okay? So, bakit ko kayo ini-encourage? Ini-encourage ko yung mga taong nangangarap na gusto talagang mas makasampa. It's either di ka nakapag-high school ka, di ka tapos sa college, kapag college ka, welcome dito. Pwede kayo kami di namin alam nung araw na pwede pala kami kasi di naman kami ang mga seaman. Lately namin alaman na hindi lang nang nandiyan sa barko ay seaman. Yung iba, huling-huli nagsisi kasi pwede pala sila mag-abroad during that time. Di nila nalaman hanggang sa na-expired yung edad nila. Oh. Ha? So, clear yan. Kung kayo mag-a-apply, mga kaibigan, mga tropa, kahit in service, reservist, retirees, lahat ng mga tanong nyo dyan na bumabagabag sa inyo, kung pagod na kayo dyan sa pag-duty nyo dyan, ano mang problema nyo dyan, welcome kayo mag-apply. Sabi ko nga sa inyo, yung video na ginagawa ko, di ko pinagkakitaan. Kita mo, ilan followers ko? Kumikita ba yan? Hindi. Gusto ko lang mag-share sa inyo para di na kayo mahirapan pag kayo nag-apply. Dahil marami na itong natulungan tong video kong to. Kahit nga yung ibang vlogger nanonood sa akin nakikita ko sa sa projection Bakit? Yung ibang naggagawa ng mga videos. Oh. Kaya sinabi, di ba? Yung isa nga nag-message sa akin. Yung isang seaman din na nagbablog, dati ding pulis. Ay sabi ko, kailan ka sabi ko sumampa? Sabi niya 2014 daw, 2015. Sabi ko, ay good, ayos. At sabi ko, ayos yan. Mas maganda yung nag-decide ka ng mas maaga. Meron kang right exit. O ngayon sabi ko, tingnan mo, ilang kontrata ka pa lang. Naka-invest ka na. Nakapundar ka na ng kung ano-ano. Sabi niya, sir, pinapanood kita. Bago pa ako, sir, sumampa. Sabi niya, sir, ng tawag dito, barko, sir, napapanood ko na yung may mga videos na ako napanood sa iyo. Bago pa ako tawag dito sumampa. So ngayon, sabi niya sa akin na marami ako sir na natututunan kahit ako nagba-vlog na din, kahit ako on board na, nanonood pa rin ako sa mga video mo kasi siyempre iba pa rin talaga yung official. Kasi di pa naman siya official, security guard. Sabi ko, ang daming impormasyon, ang daming mga information makukuha mo pag umpisa official kasi maraming official na mga nalalaman diyan sa barko na hindi sinasabi sa mga sa mga tao kasi lalo na pagka may mga may mga tabletop, mayroong mga tinatawag diyan na mga para lang sa mga official na mga usapin, kahit nga mga code word dyan, etc. Hindi yan sinasabi, di pinapaalam. May mga fleet nga na hindi pinapakita sa inyo ang ship security plan. May mga fleet naman na nakikita nyo ang ship security plan. May mga iba-ibang boss, iba-ibang policy, pamamalakad, iba-ibang pamamalakad. So, sabi ko, sino nakakatuwa naman? Sabi niya, sir, bakit di kayo mag-focus dyan sa sa ginagawa nyo, ang gaganda ng mga ginagawa nyong video? Sabi ko, hindi, siguro wala akong pag may time lang ako gumawa ng video, direkta ang video yung ginagawa ko, experience ko yan. At sa totoong nangyayari, hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, hindi. Sabi ko, sa tagal ko, bago pa kayo nagbarko, nandyan na ako. Nasa serbisyo pa kayo, nandyan na ako. Kailan pa ba ako dyan sa pagbabarko? Hanggang ngayon, yan at yan pa din So, nakakatawa lang, yung mga nakaalis na, makapaalis pa lang, at saka mga onboard na, kasi di nakakalimot yung iba na, once upon a time, nanood sila ng video ko at naging sila sa buhay ng nila ngayon. Yung iba nga nanood sa akin, di sa akin nagpakilala. Later on, may nag-message, sir, isa ako sa subaybay sa iyo at isa ka sa nakatulong sa akin, pero di ako nagpakilala sa iyo. Lang ako, hidden lang ako, viewer lang ako, sir. Pero maraming salamat, sir. Isa ka sa nakatulong sa akin kung bakit ako nandito. Dati siyang sa Bureau of Fire. Sabi ko, walang problema. 5, lang ang niya. Taga Pangasinan. 5'2" lang ang height niya. Pero mga 5, mababa lang yun. 5'1", 5'2" lang yun So, di na siya. Galing siya ng Bureau of Fire.
na mas maaga, siya nagbarko. So nasa ano siya ngayon, nasa barko na siya ngayon. Okay? So doon sa mga pumasa this month, congratulations sa inyong apat. Sana pumasa kayo doon sa lahat ng sa mga medical niya, tapusin niyo na 'yan. Prepare niyo yung mga luggage niyo, etc. Visa, lahat. Okay? Doon kay Aaron sa inaiwan na passport, wag sana ito maging lesson sa inyong lahat. Kung kayo paalis na, doon sa backpack nyo, dapat nandun lahat ng dokumento. Wag nyo ilalapag kasi makakalimutan nyo yan. Kahit anumang bagay, wag nyo ilalapag. Dalawa lang muna ang dalhin nyo. Isang backpack, isang hand carry. Yun lang. Magdala ng marami kasi aligaga ang first contract. Makakalimutan talaga yan. Biruin mo yun sa layo na yan, dinala ko yung dokumento mula doon sa, galing ako ng bahay, pumunta ako doon sa tinulugan niya, sa transit, sa Calao, tapos dinala ko pa ng airport. Kita mo naman, halos sagad-sagad yung takbong bilis ko. Bakit? Inisip ko, kawawa naman wala namang kakilala dito sa Maynila. Makatulong na lang doon sa tao. Alam mo, pagdating ko sa airport, sus, grabe. Lumuhod yung tao sa akin. Akala ko lumuhod dahil dadasal. Yung pala napalaw dahil sobra ng lambot na wala nang lakas yung tuhod, ng hina. Akala niya, di ko mayahatid. Akala niya tapos na lahat. Sa sobra niyang excited na wala yung lakas sa tuhod, bumagsak doon sa may drop off point. Sabi ko, huwag ka na mag-alala, huwag ka na umiyak. Eto na dokumento mo, mag-check-in ka na. Sabi ko, check-in mo na yan. Sabi ko, kasi huwag mong ilalapag kahit kailan. So, iyak yung tao. So, sabi nga, hanggang ngayon, on board na siya. So, nasa probationary period na siya. Ibig sabihin, nandun na siya habang nag-duty siya. Bago niya ma-meet, nasa probationary siya, bago niya ma-meet yung mga requirements, makakuha yung mga certificate on board, kasi magte-training pa naman yan doon ng x-ray machine, magpapamiliarization pa ng lahat ng trabaho, unti-unting mag-coop up sa role niya, din sa kayang bibitawan. Okay? Sana kayo rin, kayo na ang susunod na pumasa. Uulit-ulitin ko sa inyo yan. Pumukus lang kayo dyan sa mga ginawa kong video. Di lalabas dyan. Yun din mga sinabi nito mga pumasa ng apat. Sir, hindi doon. Ando doon lahat. Yan doon lang lahat, sir, sa ginawa mo, sir. Doon lang kami kumuha. So, yun. Nag-email sa akin, nag-chat sa akin pagka yung talagang sasalang na sa interview. Doon ko nabibigyan ng diin. Kasi, sasalang na yun. Sigurado ako na nagpursige na yun. So, sana, yung mga susunod, pumasa kayo at sana magpursige kayo. Kung nangangarap man kayo, manood kayo. Pero kung di kayo nangangarap o nangangarap lang kayong gising, dyan na lang kayo sa kinatatayuan nyo. Kasi hindi talaga yan para sa inyo. So, kung focus kayo sa ginagawa ninyo, gagabayan kayo ng Diyos at saka yung sarili nyo, itono nyo dyan sa inaaral nyo, at papasa kayo dyan. Alright? So, sana maging silbing sa inyo yan, aral at saka mamotivate kayo, maging inspirasyon ninyo. Itong 4 nakakaalis pa lang. So, isang babae, 3 lalaki ngayong buwan. Last month, 6. So, nakakatuwa. Yung isa, minute ko sa MOA, SM MOA, personal, nagkape kami doon. Kasama niya yung kapatid niya, nag-hi and hello, nagkwentuhan kami kasi sobrang papasalamat siya. Yung isa naman di kami nagkita kasi nasa probinsya. 2 nasa probinsya. Tapos itong isa nagkita kami dito sa Calao sa may coffee shop diyan. Kwentuhan kami sa mga bagay-bagay. Sabi niya, nakakatuwa kasi nag-meet kita, sir, ganyan. Sabi ko, sa lang akong tao, local lang akong tao. So, huwag kang masyadong isipin yan. Ay ko, importante sabi ko, ayan, makaalis ka. Sa'yo naman yan, di naman tayo magkaano-ano, sabi ko. Kung nakatulong man ako sa'yo somehow, sa'yo para sa'yo naman yan. So, ganun lang. So, kung nakatulong man tong video sa inyo, di para sa inyo yan. So, gabayan nawa kayo ng Panginoon at maraming salamat.